The Secretary will call the roll. Roll call of members. Long overdue o matagal na dapat na ipinatupad ang No Work No Pay scheme sa Kongreso. Ito ang pagtanggap ng ilang House Young Guns sa inihaing panukalang compensation scheme ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ayon kay House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega, ipinapakita lang ng panukalang batas na ito ay pagiging patas dahil ang pondo ng bayan ay dapat lamang ilabas kung may serbisyong nagawa. Binigyang diin naman nila now 1st District Representative Zia Alonto Adjong na kung ang mga ordinaryong manggagawa ay sumusunod sa no work no pay, dapat ay ganoon din silang mga mambabatas. Dagdag naman ni Deputy Speaker Jay Kong Hoon, hindi ito parusa, kundi paraan ng professional discipline. Aniya makatutulong na magkaroon ng transparency kung magiging bukas sa publiko ang attendance records ng mga politiko gaya nila. Bukod dito, ayon pa kay Congressman Kong Hoon, bahagi naman talaga ng legislative work ng mga senador at kongresista ang attendance o pagdalo sa plenary sessions at sa committee hearings maging sa iba pang official legislative functions. Para naman kay House Deputy Majority Leader at One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, ang pagsusulong ng No Work No Pay Bill ay mas magbibigay ng proteksyon sa pondo ng bayan. Sa pamamagitan aniya ng panukalang batas na ito, matitiyak na ang pera ay mapupunta sa talagang nagtrabaho. Samantala sa Senado, 2 buwan nang hindi nakikita ng personal si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, posibleng ma-withhold o matigil ang sweldo ng nasabing senador. Siguro, just to be fair, so ay gano'n. Pero sa ngayon, wala kasing gano'ng rule or sa amin, wala kaming gano'ng sinusunod. Can only compel someone to attend pag forum is needed. So kaya Senator Bato, kung tinalo natin yan, ang proposal nga suspend na muna yung salary niya hanggang di siya pumapasok. So, tignan natin kung okay sa kanya. Proposal ni Senator Lacson yun. Para naman sa Malacanang, maganda ang ipinapanukala ng presidential son na no work no pay sa mga mambabatas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakarating na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang impormasyon na ito at hindi aniya makikialam ang Pangulo sa pagsusulong ng naturang panukala. Sa kabila nito, ayon sa Palace official, may magandang layunin ang ipinapanukala ni Congressman Marcos. Pero kung pag-uusapan po in general, maganda po ito dahil po para malaman naman nila na ang mga taong hindi nagtatrabaho ay hindi naman dapat na makinabang sa pondo ng bayan. Pero muli, inuulit natin ang sinabi ng Pangulo, hindi po niya saklaw ang paggawa ng batas. Para kay Congressman Marcos, layon ng nasabing bill na i-promote ang transparency, accountability at integrity sa gobyerno. Ito aniya ay upang matiyak din na ang buwis na ibinabayad ng taong bayan ay hindi lamang nawawaldas sa wala. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.